Greetings smartwatch fans! Ito meron tayo dito bagong-bago, fresh na fresh. Kararating lang ang DT99 smartwatch from DT number 1. Okay? Kung napapansin nyo ang box, so ang smartwatch nito ay may premium look and of course, software and hardware. So DT99 smartwatch, AMOLED screen display, okay? At meron siyang metal body frame na slim at lightweight. So, check natin muna ang box before tayo mag-explore sa smartwatch na ito. Okay? So, ito yung packaging niya. Yung laman, meron tayong wireless charging. Ito yung user manual na available sa Chinese at English language. So, sa box natin, so gumagamit siya ng Wear Pro application, multiple sports mode, female assistant, heart rate monitoring, at wireless charging. Sa kabila, tingnan natin. So, pareho lang. Okay, so walang masyadong details sa specs dito sa box. Pero meron tayong ditong QR code, yung support app niya na Wear Pro, available sa iOS at Google Play. So far, yung packaging naman ay okay. Premium ang dating. At ito nga yung smartwatch. So far, na-impress ako sa design. Very slim, lightweight, at metal body frame. Kung titingnan nyo, maganda naman siya. Okay. Meron siyang interchangeable strap na merong quick release pin. Wireless charging siya. Okay, tingnan natin. So, may pagka-magnetic. Okay. So, madali siyang i-attach. And merong crown button tayo dito. So, meron siyang AMOLED screen display. Kung di ako nagkakamali, 2.0 or 2.02 inch yung screen display. Okay, flat siya. Okay, 2.5D yung glass. Meron siyang let's wait muna natin. Always on display na support. Medyo matagal nga lang. Tingnan natin. Lalabas ba yung on display? Ayun. Okay. So, sa black border naman, check natin na. Change natin yung watch face. Ayun. Napaka-slim ng black border niya. Again, AMOLED to yung screen display. At proportion siya. Hindi siya yung makapal sa baba. Okay. Pero yung taas, manipis. At sa kabila. Kung napapansin nyo, meron tayo ditong notification. So, may push notification support siya. Okay, meron siyang yung pareho sa smartphone, yung sa Apple, okay, sa iPhone na, ang tawag doon, cloud. Okay, or yun, island, smart island, hindi cloud. Okay, so okay siya. So, sa taas, meron tayong settings dito. Okay, may brightness display, information, ito yung QR code. Meron tayong flashlight, SOS. May adjustment ng speaker dito. Okay, pwede nyong i-mute o hindi. Okay, sa baba, merong mga menus at features. Sa kabila naman, meron tayong split screen. Lumalabas dito yung mga recently accessed na menus at features. Dito naman, ito yung mga main features niya. Ito yung sa activity, check natin. Ito yung sa heart rate, blood pressure, ECG. Ito sa weather, music control, at yun. Okay. So sa menus, check natin. So meron tong message notification. Contacts, call records para sa Bluetooth call natin. May fitness data. Okay. Ito yung daily activity mo. Steps, distance, at calories yung minomonitor. Meron din tayong sports. Okay, iba't ibang sports. Merong outdoor sports, indoor activities. May cycling, fitness sports. Okay, dance movement, fight sports, ball games, at iba pa. So, comprehensive yung list ng sports niya dito. Kung di ako nagkakamali, it is 150 plus sports function. May swimming din. So, pwedeng pang swimming to.
Hindi mo na kailangang hubarin. Okay, swimming pool, synchronized swimming, open wet water swimming sa beach. So meron. Check natin ano bang trinatrack nito. Anong minomonitor? Distance, calories at beats per minute. Nice. Okay, balik tayo. So sa sports may heart rate din pagdating sa health. Merong blood pressure. Merong blood oxygen. Tingnan natin yung blood pressure. Ayun, may ECG rin. Merong blood oxygen. Okay, so nade-detect niya kung suot mo o hindi. May calendar. Merong NFC. Okay. Music control, sleep function, meron din. Stopwatch. Meron din tayong time zone. Saan yung time zone natin? Check natin. Asia, Europe, Africa, Oceania, or Oceania, North America. Okay. China, Iran. May Singapore ba dito? Japan. Okay. May weather report. May QR code. GPS motion trajectory. Hindi to built-in GPS. Kundi gumagamit siya ng built-in GPS ng smartphone mo. Pero pwedeng makakonect doon. May voice assistant. Okay, may compass. Okay. Tingnan natin yung compass. Okay, so kailangan pa natin i-calibrate. May alarm clock, flashlight. Okay. Air pressure, may app store din. So pwede kayong mag-install ng app galing sa Wear Pro. Settings, may language support, dial switch, screen on and off, vibration intensity, power saving mode, may password din at factory reset. So napakarami yung loaded na function dito sa smartwatch. May pambabae rin, no? Lady assistant. Okay, may breath training, find phone, at iba pang functions meron dito sa wearable na ito. Okay. So, napaka-affordable. I think 1,200 yata to o 300. Okay. At AMOLED na siya. Hindi siya hindi siya IPS or TFT. So, maganda yung display at brightness ng smartwatch na ito. Okay. Sa settings, di pa natin na-check ano. Tingnan natin sa settings. Menu style, ilang meron tayo dito? We have at least 8. So marami siyang option sa menu style. Okay, so iba't iba ang menu style yung meron dito. Sa settings, tingnan natin. Ito yung maganda, ringtone settings. Parang sa smartphone, pwede kong mag-set para sa phone ring, para sa Bluetooth call. Sa message notifications, pwede ka rin mag-set. So, pwede nyong palitan. Pwede rin sa alarm clock. So far, okay naman yung smartwatch. Maganda. At marami siyang features. Although, hindi pa natin nasubukan yung iba. But anyway, first impression, okay good yung smartwatch compared sa ibang wearable, lalo na sa mga ultra clone na in the same price range. Mas okay pa to. DT99 smartwatch. So, sa may mga tanong, comment lamang sa baba. Subscribe, like, and share sa kaisa-isang Filipino focus na smartwatch review. Bye!